Star Mates, tambay na sa Winter Wednesday kung saan nagniningning ang araw nyo sa sayang dala ng Ocho. Ito ang Pinoy Big Brother Ocho Go! Ay, alam nyo, kahapon nga natunghayan na natin ang masaya at nakaka-excite na pag-welcome ng ating mga Star Dreamers sa kanilang bagong makakasama na si Mark. Yes, totoo. At medyo mixed emotions na naman sa loob ng camp dahil napasaya nga, napatili yung mga girl Star Dreamers sa papandesal ni Mark. Ayan na. On the other hand naman, si Chantel medyo nag-emo kasi na-miss niya si Honey. Simulan natin ang kwentuhan. Tara. Sa unang gabi ni Mark, mas kinilala siya ng ibang Star Dreamers. Nagsisimula ka pa lang sa model? Dati pa, mga 7 years ago. Ang gwapo niya. Yummy. Joke lang po. Gusto ko din mag-casting. Kaso kasi mga agency, gusto nila kasi may lahi, di ba? Hindi. It's how you act talaga. Photogenic ka. First impression ko po sa kanya yung ano po, everyday po nag-gym, ganun po. Yung everyday nag-workout. Kasi po yung katawan niya, oh my, so perfect. Wow! Tapos marunong ka mag-act like yung mga wows. Like, sad, happy, Wow. excited. Wow! Sige nga, try natin. Happy. Bala ka din, Camille. Wow. Excited. Galing nga eh, galing. Tapos hindi ka pa nag-casting? What? Dapat. Confident. Si Camille. Sobrang outgoing niya. She's very spontaneous. She's always happy. And it's nice to be around happy people. Nothing. Wow! Nothing. Sino ka? May bago tayong Star Dream. Sangkad mo? Mapabayot siya sa'yo. Bayot. Bayota. Saan bayot ma? Ha? Bayot saan ko? Bayot ka? Oh, no! Bayot ka? Tumboy ko. Bagay ta. Joke only. Sila nito. I like their energy. They're always talkative. Yeah, I can't wait to know them more. Matapos makipagkulitan kina Camille, si Chantel naman ang pinagtuunan ng pansin ni Mark. Dami niyang ito-post. Dami niyang post. You love it, I swear. Kunin ko yung phone ko para i-record. Pwede lang. I'm really amazed sa boses niya at yung talent niya sa guitar. Nice girl. Pretty talented. I'm already getting to know her more and all that stuff. There's nothing to say. Sobrang ganda ng boses. Thank you. Ito lang ang masasabi ko. Find the guy na titingin sa'yo the way Mark looked at Chantel. Okay? Tamis! Ikaw naman mag-guitar. Sige, sige. Ikaw naman. Marunong ka ba? Seryoso? Kilig sa'yo. Yun lang. Kinabukasan, ginising ko ang diwa ng Star Dreamer sa isang announcement na may kinalaman sa magiging job nila this week. Good morning, Star Dreamers! Siguradong ma-excite kayo sa inyong job dahil may kinalaman ito sa tubig! Ang next job nyo ay Water Aerobics Instructors! Oh my God. At ngayong umaga na magsisimula ang training ninyo. Maya-maya lamang ay darating na at makikilala nyo na ang inyong bagong supervisor. Continue the good fight and of course, just keep swimming! Kinakabahan ako kasi hindi ako sanay sa mga dancing. Siguro yung mga nakaangat lang yung katawan. Oo. Hala, swimming yun. Di ako marunong. Tapos nung sabi ni Thea, uy, exciting to, sasayaw tayo. Ay, sasayaw lang pala. Nagsusumba ako, kaya ko to, kaya ko to. After my announcement, naghanda agad ang Star Dreamers para sa pagsabak nila sa first day ng training at habang naghihintay, si Mark naisingit pang mag-workout. San ba siya, oh? San ba siya, oh? Kailan ko ba siya ulit makikita? Pagka pumamasal na gano'n, na nag-workout sa harap ko, na-appreciate ko po yun. Napaka-active, napakasipag, yung maalaga sa sarili. Gano'n po yung
type ko. Wow! Sabi ko, uy, malaking single na gwapo. Ako lang ba? O parang umiinit dahil kay Mark? Anyway, maya-maya'y dumating na ang oras para sa training ng Star Dreamers as water aerobics instructors sa tulong ng kanilang job supervisor na si Teacher Tal. Hi guys! Hi po! Naka-two-piece ako. Magpa-flaunt ba ako? Mahihiya ba ako? Kaya ko ba to? Pero inisip ko na lang na it's gonna be fun. Ako si Natalia Chan. You can call me Ma'am Tal. So, ako yung magiging supervisor niyo para sa job niyo ngayong linggo. Ready na ba kayo? Yes. Super. Since 2007, teacher na ako sa UP. I used to be a varsity swimmer since high school to college. Nagkaroon ako ng sariling swim school. Sobrang strict ko pagdating sa mga teachers kasi gusto ko yung quality. Mag-flow lang siya sa students. Matapos magpakilala, sinimula na ni Teacher Tal ang training ng Star Dreamers. Gusto ko maparamdam sa inyo kung ano yung feeling sa water para pag tinuro nyo siya, same intensity. Okay. Ready na ba kayo? Yes! Ang water aerobics, push and pull underwater. I-try nyo itaas yung paa nyo. Anong pagkakaiba sa land tsaka sa water? Mabigat. So, may resistance. Ang hirap. Iba talaga yung exercise pag nasa sa land ka and sa water. Buong muscle mo sa katawan, alam mong nag-work lahat. This is it. Let's go. Okay, kailangan, number 1, mag-enjoy yung student. Happy kasi may pool, but at the same time, nag-workout sila. I enjoyed the music, the moves, the strokes. Sinuro niya sa amin yung mga basic steps. Pwede namin gamitin sa pagtuturo. Siyempre may music tayo. Pag hindi kayo nasa timing, sa tingin niyo ba mag-enjoy yung mga students nyo? You need to encourage them to move. Kailangan paglabas ng student nyo sa water, nasa utak nila yon. So kailangan full effort. Move back! Sobrang saya kasi lahat kami tumatawa, lahat kami nagbigay ng 100% effort. Ano yung na-observe nyo sa katawan nyo? Hindi ako sure kung pinagpapawisan kami, pero alam ko pinagpapawisan kami. Yes. Uminit. Wow. Wow. Yan ang kailangan maramdaman ng students nyo pag kayo na yung naging teacher. Paano kaya mapapalaban ng Star Dreamers sa paghahanda nila para sa kanilang job at anong mga tensyonadong tagpo ang susubok sa samahan sa loob ng camp? Tutukan yan sa mga susunod na araw. Samantala, masusubukan din ang kanilang pagpapakatotoo sa isang secret challenge na binigay ko sa kambal, kung saan gumawa sila ng maanghang na katanungan tungkol sa mga kasama para mas makilala pa nila ang isa't isa. Actually, nung nag-formulate kami ng questions, doon pa lang nahirapan na. Confident naman kami sa aming mga questions. Maya-maya, pumunta na ang kambal sa storage room para kunin ang kanilang gagamitin para sa kanilang magiging talk show. Huwag sabihin magkalbulin tayo. Kain na tayo sa labas! Hoy, anong meron? Mukhang nakalabas na ang ating mga bisita. Nakikita natin, ayan, ating mga special mga Star Dreamers. Yes, at maaari. Paglabas po namin ng kwarto, nakita ko, Tonight with Kim and Kin. Sabi ko, wow, anong eksena to? Siyempre, andito tayo ngayon sa Camp Star Hut upang makilala ng lubos pa ang ating mga star. Yan, tama-tama ka dyan, Kin. At tatalakayin natin ang iba't ibang mga personalidad nila at mga gusto o mga hindi gusto. Dito lang sa Tonight with Kim and Kin. Kamusta ka na? Parang mukhang nininervyos ka. Kinakabahan ako para sa kanila, Kini. Dahil napaka-hot ng ating mga katanungan ngayong gabi. Basta malalaman yan ang pagsinimula na natin. Unang sumalang sa hot seat si Mark at mukhang juicy agad ang tanong sa kanya. Hindi na natin patatagalin pa. Okay. Tatanungin, handa ka na ba? Handa na ako. Okay, dahil handa ka na. Eto na. Aware ang karamihan na single ka. If makikipag-date ka sa isang babae dito sa camp, sino yon at bakit? Actually, si Chantel. Kasi
mahilig talaga ako sa talent niya. Magandang boses, galing mag-play ng guitar. So, syempre, sobrang impressed ako. Na-surprise na same time natuwa sa kanya sa sagot niya. Ano nga ba ang yung ideal girl? Friendly. Mabait. Actually, gusto ko yun. Selosa. Kasi it means na they care also sa situation. Ikaw, seloso ka ba? Selosa ako. Paano ka pa magselos? Kunwari, si Kin yung girlfriend mo. Tapos kasama ko si Kin. Ayoko ng ganun. So, gagawin ako. Hindi ka naman siguro nanununtok na narapat ako. Sa akin si Kin. Pero medyo mabigat yung kamay mo, Mark. Siyempre sa akin si Kin, so dapat what's mine is mine. Yun. Territory. I don't like to share. Sunod namang hinarap ni Shontel ang mga naging controversial na issue na hinarap niya sa camp. Alam mo, Kimi, kung gaano kahat si Shontel ngayong gabi, ganun din kahat ang ating mga katanungan. Shontel, totoo ba ang lahat ng iyong sinabi tungkol sa feelings mo para kay Honey? Yes, it's all very true. I really liked Honey in so many ways na ako lang nakaka-describe kasi yun nga, ako yung nakakita kung sino si Honey. Nagsisisi ka ba sa iyong na-feel para kay Honey? Nabitawang mga salita. Kung sa sisihan, siguro hindi ko nire-regret na umamin ako sa kanya kasi talaga naman nagkaroon ako ng feelings for Honey. Nung day na yon, nung aminan, spin the battle, syempre, kailangan mong sabihin. So, sinabi ko yung nararamdaman ko. But, nung time na nagkaroon kami ng date ni Honey, I said na I loved him. Doon ko na na-realize ng maling-mali yung sinabi ko. And so, I regret the fact na I told him that I loved him that day. Sa tingin mo, naging good role model ka ba sa karamihan dahil sa sitwasyon na alam mo namang may girlfriend na si Honey sa labas, pero tuloy pa rin kayo sa pagiging sweet? Alam kong it's a slap on my face. Na knowing na ang daming nakakita na mali yung ginawa ko, people will hate you for what you've done. People will still support you, like my family. Iniisip ko na lang yung pamilya ko o yung mga friends ko na malapit sa akin na nandyan pa rin magsusuporta. Pero inaccept ko na yung fact na yon na alam kong maraming mag-hate sa akin. Masasabi mo bang yung Valentine's Day mo ngayong taon, memorable dahil sa sobrang saya o dahil sa sobrang sakit? Memorable yung Valentine's ko, sobrang sakit. Mayroon bang isang star dreamer na pinaplastic mo at mula simula ay hindi mo siya gusto? Hindi naman siya sa plastic or either nagkaroon ako ng sama ng loob sa kanya. Pero there are certain parts of her, it's her, na talagang hindi ko gusto kasi sa isang tao. Pero yun nga, si Camille. Isa sa mga ayaw kong tao, yung I don't know kung behind, kung may concern siya sa akin, sabihin niya sa akin, or kung may kailangan siya sabihin, yun nga. Nang sinabi po ni Shontel na si Camille yung hate niya, sabi ko, ha? So, from the beginning, may napapansin na siya, hindi niya ako sinasabihan. So, ibig sabihin, hindi niya ako na-feel as a friend. Init ba itong upuan natin o yung sa Init kanila? lang yung mga tanong. Ano ba? Ang susunod na star dreamer, walang iba kundi si Camille. Camille, parang nagulat ka, Camille. Ano ba? Ang ganda mo ngayon, ha? Parang napansin ko lang. Di ba? Parang sinampal ka ba ng blush on? Parang wala nang retouch-retouch. Camille, ano nga ba ang pinaka, sabihin natin, ayaw mo sa isang tao? Ayoko ng sinungaling. Dahil hindi ako ganon. Simula nung nandito ka sa camp, talaga bang hindi ka nagsinungaling? Hindi ka nagtago? So, masasabi mong, ganun ka din ba? Ako kasi, as a person, kapag tinanong mo ako kung ano yon, sasabihin ko naman kung ano talaga. Sino ang pinaka-ayaw mo, star dreamer? OM. Ikaw ba? I'm sorry. Si Thea. Kasi hindi ko pa mag-gets kung ano pa yung meron pa siya. Sigurado ka ba, Camille, o may iba pang rason? Bukod doon, nakitaan ko siya na pinagkatiwalaan siya and then side comment siya. So, medyo na off lang ako. Actually, parang, nasaktan ako noon. I'm not sure if it's about Shontel or Honey. Hindi ko na kinlear sa kanya yun. Pero yun nga, it's her opinion and I respect it. Huling katanungan, Camille. Sa tingin mo, inilabas mo na ba ang totoong ikaw? O may mga bagay pa na pumipigil sa'yo dahil may ayaw ka nga dito sa camp? Ang siguro hindi ko lang nailalabas, galit. At ayokong ilabas. So, pinipigilan mo lang din? Ayoko lang magalit. Kinagabihan sa bahay ni Kuya, umilaw ng pangalawang poste.
Ready na kayo? I am ready, guys. You ready? Si JC naglakas loob na pumasok sa confession room. Buo na po yung decision ko po. May pangalan na po ako para sa hamon po. Patuloy nang naguguluhan sa kanilang nararamdaman kung sino ang maaaring makatapat. What do you think? This is breaking my heart. Grabe. Natatakot talaga ako na kinakabahan. Ayoko si Andre. Sino nga ba ang maglalaban-laban? I can't go against Bobby. I can't go against you. This is so much. Patuloy na subaybayan ang tumitinting kwento mamaya sa TV8. Oh, to the M to the G, that is so exciting. Naku, abangan ko talaga yan mamayang gabi sa Pinoy Big Brother 8. Wow! Pero kung na-excite ka dyan, Kim, dito naman sa camp, hindi pa natatapos ang siksik na kwentuhan, kaya mabuti pa, let's go sa go! Thea, totoo nga ba na lumalabas lang ang pagiging totoo mo sa sarili kung ang kasama mo ay mga totoong Star Dreamers? At ngayon na may mga bago na mga Star Dreamers ay naiinis ka na o kaya hindi mo feel? Maybe they felt na pagpasok po nila dito, hindi ko sila in-accept. Kasi sobrang na-attach po ako sa first batch. In-accept ko naman, pero yun nga, mahirap talaga mag-move on. Pinaka-ayaw mong Star Dreamer at bakit? Ang pinaka-ayaw kong Star Dreamer po ay si Kim. Bakit si Kim? Kasi po, ayaw ko po talaga na taong mahirap pakisamahan. Sometimes he's loud, sometimes he thinks too much. Sometimes he looks at me and I look at him and he's like, Ayaw ko sa taong katulad ko. Kasi mahirap akong pakisamahan din. I hate to admit this, but he's like a mirror. Tas yung personality po namin, hindi po masyadong we can't meet at one point. Pero yun nga, I'm very happy na we're okay, pero yun pa rin. Mas napapaisip ako kung ano talaga yung totoong Thea. Mas napapaisip ako kung bakit ganito siya sa ibang Star Dreamers. Grace, play safe ba ang Grace na aming nakilala? Play safe? Sa tingin ko hindi naman. Kasi yung ugali ko na pinapakita ko sa inyo is ganoon din ako sa labas. Ginagamit mo ba ang past experience mo para ikaw ay kaawaan? Actually, hindi ko siya ginagamit. Bali, parang yun yung naging inspiration ko para maging isang role model sa mga kagaya kong may mga pinagdaanan. After Grace, huling sumalan sa hot seat si Lyndon. Isang linggo ka na nasa camp at hanggang ngayon ay may hindi ka pa ba komportableng pakisamahan? Ayun po, sa katunayan po, yun, hindi pa po ako sanay makisama sa boys, sa mga kapwa ko, male Star Dreamers, kasi siyempre, unang-una, wala nga, hindi lang sa boys, pati sa girls din, kasi hindi ako sanay makisama. Aminado ko na nasa akin yung problem kasi medyo aloof ako, ako yung mismo umiiwas, naiilang pa ako ng konti doon, but I have a reason, and I don't know if this is the right time to tell. Nagpapakatotoo ka ba talaga? At tunay ang iyong ipinapakita sa loob ng camp. Hanggang ngayon ba ay pinipigilan mo ang iyong emosyon? Totoo po talaga, 25% pa lang po ng personality ko yung pinapakita ko sa loob ng camp. At sinabi ko na yung 5 days or 7 days, it's not enough para magtiwala. Sobrang hirap po ibigay yung tiwala sa kahit sinong tao, lalo na sa mga bagong tao na kilala mo lang. Sobrang punong-puno pa ako ng fear para magsabi ng lahat ng bagay, para i-open. Calculated talaga yung galaw niya. Baka there's something behind. Bakit ganon? Dahil teacher siya, pinapangalagaan niya yung image niya, ganon. Pero ano pa? What is, anong meron? Ano pang meron? Pero sa isang linggo, parang hindi ka nagpakatotoo? Nagpakatotoo ako sa isang buwan sa pag-ugali ko. Ito yung, hindi pa ako kasi sanay maging makulit. Kasi hindi ko siya mailabas dito dahil sa kasinungalingang. Dahil sa personality yung pinapakita ko na hindi naman ito. Kasinungalingang... hindi naman siya kasinungalingan. Sinasabi mong hindi mo mailabas? I think I'm not yet ready to say lang. I'm not yet ready to open tungkol sa bagay. Abangan bukas, ang kambal naman ang uupo sa hot seat. At sa pagpapatuloy ng paghahanda nila sa job, paano lulutang ang kanilang natatagong ugali at emosyon sa isa't isa. Ang leader na ito ay si Mark. Susunod ka na muna, Tino. I see
ko lahat ng galaw ng tao. Kasi sila nga yung una dito. So, parang may nafe-feel ako na kapi-kapihan. Sabi sa kanya, I can do things too, you know? Parang ganun. I don't need his help. Kasi kaya, huwag mo ipamukha sa akin na mas magaling ka. Huwag mo ipamukha sa akin na mas may alam ka. Hate is a strong word ha, pero I hate you. Paano nila tatanggapin ang isang bisita na mula sa bahay ni Kuya?